ginagawa natin ng reaction itong mga video nila mga kababayan dahil sila yung anchor ng SMNI. Pero kung normal na vlogger to mga kababayan, hindi natin to papansinin eh. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, napapanood ito ng marami sa mga kababayang Pilipino natin. Kaya dapat bigyan natin ng kaliwanagan. Kasi parang ang dating, yun daw pong ginagawa na pag-iimbestiga ng Quadcom, pagkampi daw po sa mga adik. Yan yung sinasabi nila mga kababayan. Pagkampi daw sa mga adik yung ginagawa na pag-iimbestiga ng Quadcom. Yan yung pinupunto nila dyan. At yung ating mga kapulisan daw, parang nababastos na. So ngayon, ito, pakinggan po natin mga kababayan, ang sinasabi dito ng mga reporter na ito dito sa Banatae ng SMNI. Ano po, i-play na po natin. Wait lang. Na ginagawa nila sa mga kapulisan natin. Ilang beses na yung pangbabastos na ginagawa nila sa mga kapulisan natin. Unang-una, may mga pulis na kinwestiyon dahil nakapatay ng mga adik. So doon pa lang, mas parang pinapakita ng gobyerno or ng administrasyon na karapat dapat protektahan ng mga adik kaysa sa kapulisan. Normal yan sa... Mali. Hindi ganyan mga kababayan. Bakit yung katulad, bakit yung ating mga kapulisan ay iniimbitahan at tinatanong sa Quadcom? Para ano? Para mabigyan ng kaliwanagan kung ano ba yung totoong nangyari nung mga panahon ng Duterte Drug War. Bakit mga kababayan? Kasi may mga pamilya na humihingi ng hustisya at yung iba na mga pamilya ay sinasabi na nataniman lang ng ebidensya yung kanila mga kamag-anak tapos sa kabinawian ng buhay. Yung iba naman sinasabi na sumuko daw yung kapamilya nila pero saglip na dalhin sa bilangguan natagpuan na lamang mga kababayan sa talahiban. So ngayon, kung makikita ninyo, di ba nung nagkaroon ng investigasyon dyan, doon sa kamera, hindi pa ata Quadcom yun. Parang ang nagtatanong noon, noong mga panahon na yon ay si Congressman Busita mga kababayan. Kung matatandaan nyo, ang pangalan ng pulis ay Perez, ang apelyido pala. Na kung saan, di ba, lantaran nilang sinabi na inano talaga nila yung tao. Talagang pinatay nila mga kababayan and then tinamnan. So ngayon, kung titingnan nyo, kaya nagkakaroon ng investigasyon na ganyan, hindi para i-down ang ating mga kapulisan, kung hindi para ipakita sa publiko na ito yung mga nabiktima at ito yung may kagagawan. Kasi unfair nga naman sa PNP, kung lahat ng PNP ay kung lahat ng PNP mga kababayan ay mapapasama yung imahe sa publiko. So ngayon, sa Quadcom binibigyan ng kaliwanagan yan. Kaya nga natin laging sinasabi dito na meron tayo mga kapulisan na hindi naman talaga masama, na biktima lang ng pagkakataon nung panahon na yon. Kasi nga, merong utos galing sa taas mga kababayan na pulisiya nitong si Digong about dun sa drug war. Na kahit ikaw ay pulis na matuwid, basta may utos galing sa taas, wala kang magagawa kung hindi sumunod. Di ba mga kababayan, hindi para pasamain ang ating mga kapulisan dyan sa Quadcom. Kaya lang naman kasi mga kababayan yung iba, nako-contempt katulad itong si Grijaldo kasi nga hindi na siya umattend dun sa patawag ng Quadcom. At ang isa pa mga kababayan, kita nyo naman yung mga statement niya sa kamera, nung napapunta siya ng Senado, biglang nag-iba yung mga pahayag po niya. Kaya nga mga kababayan siya na contempt, pero hindi naman nangangahulugan na binabastos ng investigasyon ng Quadcom etong ating PNP. Ano po, kumbaga binibigyan lang ng kaliwanagan lahat ng mga aligasyon na ibinabato dun sa ating mga kapulisan na naging kaparte ng war on drugs na polisiya nitong si Digong. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa politika, yung meron kang gustong maabot. Pero yung aabutin mo ang isang bagay at kakampi ka sa mali para ilubog mo ang tama, yan ay cheap shot. Talagang napaka-desperado na. Na ito ay talagang para Lehitimong power siraan ng tripping. Duterte. Oo, wala na. Basta sa kanila, kasi parang pera eh. Wala namang masama kung kumita ka ng maraming. Eto nga, natatawa nga ako sa kanila mga kababayan. Di ba nung panahon na hinahanap etong si Kibulok, sila yung sumisigaw. Eto, yung si Busdada, yung kasamahan nila, si Busdede mga kababayan, di ba sila yung nagsasalita ng hindi maganda labang kay General Torre?
at yung iba pa mga taga KOGC mga kababayan, 'di ba kung sigaw-sigawan yung ating mga kapulisan, talagang napakatindi. Yung iba pa nga na ating mga kapulisan ay nasaktan. Eto nga yung nakakatuwa dito mga kababayan pagkatapos nilang gawin yon nung mga panahon na hinahanap etong si Kibuloy, ngayon sasabihin ninyo, binabastos ng kamera, binabastos ng Quadcom, yang ating mga kapulisan. Di ba kayo yung gumawa ng pambabastos sa ating mga kapulisan at kung paano ninyo murahin at siraan sa publiko si General Torre noong mga panahon na itinatago ninyo si Kibulok? Aba, mahiya naman kayo. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Limpak-limpak na salapi eh. Huwag ka lang gagawa ng masama. Same thing sa power. Wala namang masama kung maging powerful ka eh. Pero yung kakampi ka na sa NPA, sa komunista, di umano. Tapos babastusin mo ang pulis para makuha mo yung power. Hindi ko na alam kung merong pang bababa doon sa pagkataong ganon, Jay. Ito may sagot ako dun sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na bakit tahimik pa rin si Marbil. Kung yung adik yan, kinakampihan eh. Pagtatanggol nyo ba yung mga pulis? Sipin mo nga maigi yun. Diba? Tapos abangan pa ba natin na na ipagtanggol niya yung kapwa niya pulis? Siyempre. Bobo talaga tong si Jay kahit kailan. Alam mo, ganito yan. Kaya nasabi ni General Marbil yun, kasi nga naman mga kababayan, kahit sinong normal na tao na Pilipino, hindi mo gugustuhin na yung kababayan mong Pilipino na dapat ay ipinapasok sa rehab mga kababayan at dapat pinagbabayaran yung kasalanan at dumadaan sa due process, sino ba namang utu-uto ang gugustuhin mo na basta lamang itumba ng itumba yun? Hanggang sa madamay na yung inosente. Kahit mga kababayan sinong normal na mamamayang Pilipino, ang gugustuhin pa rin ay yung due process na kapag ka yung isang tao ay involved sa ipinagbabawal na bato ay dapat hulihin, pusasan, dalhin sa kulungan mga kababayan at pagka napatunayan na siya ay nagkasala, pagbayaran niya yung kanyang kasalanan. Di ba dapat ganon mga kababayan? Hindi yung itumba ng itumba. Nakakapagtaka nga Jay Bakit sa dami mong ginawang mali, sa dami mong ginawang pagkakamali, di ka pa napasama dun sa ni Digong, sa polisiya. Di ba? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kung yung polisiya ni Digong ay pagtumba doon sa mga bobo, baka isa ito sa nangunguna sa listahan nitong si Digong. Kasi ipinagtatanggol daw ni General Marbil yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Napakaliwanag naman ang sinabi ni General Marbil na hindi nila tinotolerate ang pagtumba ng pagtumba at pagkuha ng buhay ng kapwa nating Pilipino. Napakaliwanag naman Hindi pagtatanggol yun sa mga drug allege. Diba mga kababayan? At saka doon sa mga drug addict. At maliwanag din naman na ipinagtatanggol ni General Marbil ang ating mga kapulisan. Kaya nga nila nililinis ang PNP. Kaya nga nila mga kababayan, tinatrabaho na makuha ang tiwala ng sambayan ng Pilipino at maibalik yung tiwala at tingin ng taong bayan na basta pulis maaasahan at puprotekta sa kanila. Alam mo, Jay, nakaka-disappoint lang kasi naging kasamahan ko itong mga kababayan dati Pero anyway, pagpatuloy pa natin. Iyaan niya yung addict nga pinagtanggol niya At ito, may katanungan ako. Kung sakaling hindi umamin si General, Grijaldo, tama ba ako? Kung sakaling hindi umamin yun, na sinusuhulan siya di umano ni Fernandez at ni Abante, na para Atrasado. ni atrasado. Abante, ni Benny Abante. Kung nangyari ay pumayag si General Grijaldo, pag-iinitan kaya nila yun? Kasi kung isipin nyo, kaya nila yung ginigipit ngayon dahil yan ang isa sa mga nanindigan sa kanyang prinsipyo na hindi kayang bilhin ng kanyang... maliwanag naman mga kababayan, di ba sinabi ni Congressman Abante at saka ni Congressman Dan Fernandez na hindi nila personal na kilala itong si Grijaldo. Ito mga kababayan ay parang lumapit lang ata sa kanila and then parang nagpresenta mga kababayan na magiging witness. Yun pala naman, di umano mga kababayan, etong si Grijaldo ay bata nitong si Bato de la Rosa. Kaya nga kung makikita ninyo, pagdating ng Senado, yung binitawan niyang salita doon sa kamera, nag-iba.
pagdating ng Senate, mga kababayan. Tapos may mga patawag kay Grijaldo na hindi na siya pumupunta kaya na-contempt siya. Tapos ngayon mga kababayan, papalabasin ng mga to na bata ni Dan Fernandez at saka ni Congressman Benny Abante, etong si Grijaldo, maliwanag naman na bata ni Bato yun. Diba, ipagpatuloy pa natin. Prinsipyo ng kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Kaya mapapaisip ko na lang kung sakali ba na hindi umamin si General Grijaldo, gaganyanin kaya nila. Coach. Saka masakit ito, ayon Hindi sinagot ng kasamahan mo kasi ang gulo ng tanong mo. Jay, next time, ayusin nyo yung pag-host nyo dito. Kasi tamo, hindi sinagot mga kababayan ni Coach Oli. Kasi ang gulo ng tanong ni Jay Guevara eh. Anong aaminin ni Grijaldo kung hindi naman talaga siya sinuhulan ni Dan Fernandez at saka nitong si Congressman Abante? Alam nyo, kung ang itinatanong nyo kay Grijaldo, kung bakit nag-iba yung testimonya niya doon sa Senado, baka yon masabi niya pa ang totoo na bata siya ni Bato. Dapat ganun. Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. sa balita na dati ang pulis ay nagpapakulong ng NPA. Ngayon, NPA na ang nagpapakulong ng pulis. Isipin nyo yan. Ano kaya masasabi ng mga ibang kapulisan dito? I mean, siyempre kung ikaw talaga ay nag-aral at Eto, tingnan nyo mga kababayan ang ginagawa nila ha. Ganto yung atake nila para magalit yung ating mga kapulisan sa ating gobyerno. Ngayon mga kababayan, eto kasi, sabi ko nga wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam mga kababayan dun sa nakaraan nitong sina Congressman Franz Castro, kung may kasalanan man sila o di pagkatapos ng term nila at pwede na sila mga kababayang maaresto o di panagutan nila yung kanilang kasalanan. Ngayon mga kababayan, ang tinutukoy kasi nila dito na nagpapakulong daw ng ating mga kapulisan ay etong si Congressman Paduano. Alam nyo kasi mga kababayan, ganito yan. Si Congressman Paduano kasi ay kongresista. At isa siya mga kababayan sa nag-iimbestiga dyan sa Quadcom. Hindi po siya NPA mga kababayan, nakaraan niya siguro yun. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pero mga kababayan, yung kasing kanyang mandato, yung kanyang trabaho bilang kongresista ay dapat niyang gampanan. Kasi inilagay siya, iniluklok siya ng sambayan ng Pilipino bilang isang kongresista, bilang isang representantes, natural na tumunganga siya dyan sa Quadcom. At kahit mali na yung sinasabi ng nitong si Grijaldo, natural na hahayaan lang nila yan na magsinungaling. Natural, ang gagawin ng mga yan, mga kababayan, talagang makokontempt nga. 'Di ba? Ganun naman, sa Senado kahit nung panahon pa ni Digong, ganun naman mga kababayan alang ang hindi magtrabaho. Itutulad nyo pa si Congressman Paduano kay Pulong Duterte na hindi na nga pumapasok, hindi pa kayang humarap sa mga inaaligasyon laban sa kanya. Ganyan lang mga kababayan, wala tayong magagawa. Trabaho ni Congressman Paduano yon na mag-imbestiga. Alang ang kontrahin natin yon. Kaya nga siya inilagay ng taong bayan dyan kasi para magtrabaho, para mag-imbestiga. Diba? At gumawa ng panukalang batas. Diba? Ipagpatuloy pa natin. bilang para maging pulis at marami kang kasamahan na mga kaibigan mo, katrabaho mo ng mga pulis na namatay dahil sa mga NPA. Isipin mo, kayo na yung sumusunod sa batas, kayo nagpapairal ng batas, na kayo dapat ang humuhuli ng NPA. Ang sakit nun. Insulto po ito sa kapulisan. Ganito po, alam mo, kasi kung Eto sa mga taga-PNP, huwag niyong kakalimutan yung ginawa sa inyong mga kabaro nung panahon na hinahanap ng PNP, ng ating mga law enforcer, etong si Kibulok. Huwag niyong kakalimutan yung mga kabaro ninyo na nasaktan, nasugatan, at itinrato ng hindi maganda at sinisigaw-sigawan. Huwag niyong kakalimutan yon. Tsaka ito pa mga kababayan, huwag nilang kakalimutan, especially ng PNP, yung ginawang pambabastos kay General Marbel habang ginagampanan lang yung kanilang trabaho. Alam niyo yung kakapal na mukha ng mga to. Bakit mga kababayan? Kasi after nila bastusin ng PNP nung panahon na itinatago nila si Kibulok, ngayon, babaligtarin nila yung istorya
at papalabasin nila na yung mga mambabatas ang nambabasto sa PNP. Di ba ang kakapal na muka? Di ba ipagpatuloy pa natin? Para sa akin normal yan sa politika, yung meron kang gustong maabot. Pero yung aabutin mo ang isang bagay at kakampi ka sa mali para ilubog mo ang tama, yan ay cheap shot. Talagang napaka-desperado na. Na ito ay talagang para Lehitimong power siraan ng tripping mo. Duterte. Oo, wala na. Basta sa kanila, kasi parang pera eh. Wala namang masama kung kumita ka ng maraming limpak-limpak na salapi eh. Kaya nga kayo gumagawa ng fake news eh. Kasi wala naman nga masama. Wala naman nga talaga masama mga kababayan sa pagkita ng limpak-limpak na salapi. Aabutan kayo ng malaking bigayan, sisiraan nyo lang si politiko, okay na. Diba wala naman nga masama mga kababayan yan, sa kanila na rin ang galing. Walang masama na kumita ng limpak-limpak na salapi. Patuloy pa natin. Huwag ka lang gagawa ng masama. Same thing sa power. Wala namang masama kung maging powerful ka eh. Pero yung kakampi ka na sa NPA, sa komunista, di umano. Tapos babastusin mo ang pulis para makuha mo yung power. Hindi ko na alam kung merong pang bababa doon sa pagkataong ganon, Jay. Alam mo, lagi kong binabanggit, alam lang natin may Diyos eh. Pero kung titingnan ko talaga sitwasyon sa Pilipinas. Sino sinungaling sa inyo ni Digong? Di ba kay Digong walang Diyos? Pero kayo na sumusuporta kay Digong na walang kinikilalang Diyos mga kababayan, sinasabi ninyo may Diyos. Paano kayo paniniwalaan ng mga sumusuporta sa inyo? Kung mismong yung sinusuportahan nyo, hindi nga kumikilala ng Diyos. Tapos kayo sinasabi ninyo na may Diyos kayo. Alam nyo, minsan ang gulo din kasi mga kababayan, nitong mga taga-suporta nitong si Digong. Lalo na nitong mga vlogger. Alam nyo, babaligtarin na nga lang nila yung istorya, pasasamain nila ang kamera, pero hindi nila masabi-sabi yung ginawa nila sa PNP nung panahon na hinahanap etong si Kibulok. Akala ko ba bawal kumampi sa mali? Bakit nung panahon na hinahanap itong si Kibulok? Kasi nga, may inaaligasyon sa kanyang maraming pagkakamali, itinatago ninyo. Diba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Cancer na po. Cancer Sobra. na. Kaya nung nag-meet kami ni BP Sara at nagpasalamat siya doon sa mga vloggers, isa lang sinabi ko kay BP Sara, request BP Sara. Ito naman ay pakiusap ng isang simpleng mamamayan. Ang sabi ko sa kanya, we have no choice. We cannot afford to lose you. I hope tumakbo ka, ituloy mo sa 2028 ang pagtakbo. Kasi yung sitwasyon ng politika natin sa bansa, ma'am, sabi ko, I know you know this. Cancer na po. Malala na. Hindi na pwede dito yung simpleng leader. Alam mo sinabi ni BP Sara? Ano? Mamaya sa vlog ko ilalabas. Ay, grabe. Puro Hindi ko pwede lagi dito, pabang sa vlog mo. Akala ko sasabihin mo na eh. Pero ito ilang beses na akong ginawang... Putek, nasa mid ako. Eto mga kababayan inamin nila nagkita-kita sila. Nagkita-kita sila ditong sina Sara Duterte, and then mga kababayan, may itinanong etong si Coach Oli dito kay Sara about sa pagtakbo sa 2028 national election. So ngayon kung titingnan nyo, di ba sabi ko nga sa inyo, tinitipon-tipon yung mga vlogger kasi nagkakagulo na. At hindi na nagkakaunawaan. And then mga kababayan, di umano, nagkaroon pa ata ng kamayan na may, di umano. Di ko naman sinabing totoo. Di ko naman sinabing hindi. Pero di umano, nagkaroon ng anuhan at doon nga mga kababayan nabanggit yung 2028 presidential election. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag ba kayo na may maging presidente tayong bobo? Papayag ba kayo na magkaroon tayo ng presidente na hindi marunong magpaliwanag mga kababayan at walang boses pagdating sa taong bayan? Walang boses na magpaliwanag. Diba pagdating sa paglustay ng pera ng mamamayan, papayag ba kayo na magkaroon ng presidenteng ganon? Diba ipagpatuloy pa natin?
Ilang beses na yung pangbabastos na ginagawa nila sa mga kapulisan natin. Unang-una, may mga pulis na kinwestiyon dahil nakapatay ng mga adik. So doon pa lang, mas parang pinapakita ng gobyerno or ng administrasyon na karapat dapat protektahan ng mga adik kaysa sa kapulisan. Yan. Kasi parang gusto nila wag ano daw, wala daw mangyayaring sakuna or krimen or wala daw halos mamamatay sa war on drug ni Marcos Jr. ngayon. Diba? Sinasabi nila yan. Eto talaga si Jay, mga kababayan, wala na tayong magagawa sa utak nito. Pero, naipaliwanag ko na yan kanina. Kaya yung ating mga kapulisan, especially yung mga nakulong nung panahon ng Duterte administration at yung mga nakulong na bago ngayon na napatunay na nagkamali nung panahon na sinusunod nila yung pulisiya nitong si Digong, mga kababayan, talagang kaya sila nakulong dahil napatunay na nagkamali po sila. Ano po, napatunayan kasi mga kababayan, may mga hindi ko naman nilalahat. Kaya nga meron tayong sinasabi na may mga iilan dyan na PNP na iskalawag na kung saan ang utos dati ng administrasyon, yung war on drug nitong si Digong, itumba nga ng itumba, kaso ang nangyari, mga kababayan, itinutumba nila yung tao kahit biktima, kahit inosente. Tapos ang masama pa nito, natatamnan, mga kababayan, tinatamnan ng ebidensya at sinasabi, nanlaban. Yan nga yung iniimbestigahan ng Kamara, mga kababayan. Kaya nga napapatunay na yung iba nabibilanggo at natatanggal sa serbisyo. Kaya nga ito yung lagi nating sinasabi Marami sa ating mga kapulisan yung iba biktima ng pagkakataon na kinakailangan lang sumunod, mga kababayan, dahil nga doon sa kota-kota system at dahil di umano, mga kababayan, doon sa reward system. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, sino ba ang dapat sisihin dyan? Sino ba may kasalanan yan? Walang iba kung hindi etong si Digong, kasi naging mali yung kanyang pulisiya na kung saan naging malaking cover up yung drug war niya para pagtakpan yung bilyon-bilyong halaga na pumapasok ng na kontrabando at ipinagbabawal na bato dito sa Pilipinas, na kung saan di umano kasabwat yung kanyang son-in-law na si Man Scarpio at etong si Pulong. Tapos sino ang nagsuffer? Sino ang nagbayad sa kasalanan na hindi naman nila ginusto? Yung iba nating mga kapulisan. Yan yun, mga kababayan. Hindi dahil sa kaya nakulong yung iba mga kababayan nating pulis, mga kababayan, ay dahil gusto lang ng Kamara, dahil gusto lang ng gobyerno. Hindi po ganon. Kaya sila nasa kulungan kasi napatunayan na nagkasala po sila, na nagkamali po sila, mga kababayan. Katulad na lang nung si Perez na tinanong ni Congressman Busita noong nagkaroon ng hearing patungkol ata sa drugs yun, na kung saan inamin nila na talagang tinamnan nila ng ebidensya yung tao na nadali nila, na sinabi nila na nanlaban. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. So doon pa lang, kabastusan na yung biruin mo. Anong gagawin ng polis? Pag pinutukan ng mga polis, kailangan hindi sila gumanti. Hayaan lang nila sumuko. O kaya hayaan lang nila i-turn over yung droga doon sa checkpoint. Kagaya sa Litagtag, Batangas, di ba? Pangatlo, sa kay OJC, tinipon nila lahat ng mga kapulisan para lang dalhin sa Davao. Pero yun mo ang lalayo pa ng mga pamilya. Naalala ko yung isang pulis yung lumapit sa kay OJC na walang-wala ng nanganak ata yung asawa, or hindi ko matandaan kung nanganak ba, na baka sakaling baka pwedeng matulungan yung kanyang pamilya kasi hindi siya makaalis dun sa gustong-gusto niya na umuwi, ayaw siyang payagan. Eto, sana masagot to ng PNP. Sana masagot po ng PNP to. Kung may nanonood po sa atin ng mga kababayan natin dyan sa PNP, sana masagot nyo po to, kasi meron daw po, kayo daw po, dinala nyo daw po lahat ng pulis dun sa Davao noong mga panahon na hinuhuli etong si Kibulok, tapos may isa daw po kayong PNP na pulis na manganganak daw po yung asawa at nagmamakaawat, humihingi ng tulong dito sa KOGC. Kasi hindi nga daw po payagan siguro nung superior. Mga kababayan, nitong si General Torre, hindi daw payagan na umuwi. Hindi daw pauwiin.
So sana masagot po ito ng PNP. Kasi unfair naman po sa PNP na pinapasama kayo publicly. Na parang ang dating, meron kayong isang pulis na hindi ninyo pinayagang makauwi at humingi ng tulong sa KOGC at ayaw ninyong payagang umuwi kahit na manganganak yung asawa. So sana masagot po ito ng PNP. Nakot, parang pag hindi sinunod ng pulis na yon yung utos or pag umuwi, lahat, parang tatanggalin ka sa pwesto. Ganun. Ayan! Ayan, ganyan pala ang ating PNP. Ganyan pala ang ating mga kapulisan. Yan, oh. Mismo nang galing po sa bibig nitong anchor ng SMNI na si Jay Guevara. Na ganyan daw po mga kababayan na kapag yung PNP, yung isang pulis, uuwi sa kanyang asawa na manganganak daw, nagpumilit na umuwi, tatanggalin daw sa pwesto. Ibig sabihin, sisibakin sa PNP. Sana masagot po ng PNP yan kung may katotohanan po. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sa tungkulin. Pangatlo, ito na, yung binawas nila. Ang dami nilang ngayon. Nung panahon ni PRRD, Eto mga kababayan, since nanonood kayo ngayon, take note. At saka tandaan nyo itong sasabihin ko. Pipilitin ko na makarating sa PNP itong sinasabi niya. Pipilitin ko yan, mga kababayan, na makarating sa PNP. Para masagot ng PNP. Kasi unfair naman sa PNP, mga kababayan, na ganito yung sinasabi nito at pinapasama, mga kababayan, sa publiko ang imahe ng PNP. Ang PNP hirap na gampanan yung kanilang trabaho para maibalik ang tiwala ng taong bayan tapos pamamasamain mo lang. Ang PNP at palalabasin mo na ganyan yung pagtrato sa ating mga kapulisan ng kanilang mga superior na kapag hindi sumunod, tatanggalin sa serbisyo. So titingnan natin kung may katotohanan yan, mga kababayan. in-increase ng mga sahod. Dinoble, dinagdagan pa ang mga savings ng mga kapulisan. Pero ngayon, tingnan mo, binawasan na nila. Yung AFP, sinunod na. Ano yung binayad? Nakalimutan ko lang, nawala sa isip ko, ano yung binawas sa AFP? Diba? Binawasan sila, nawala lang sa isip ko. Pero alam ko, merong binawas. Samantalang dati, dapat padagdag na. Paliwanag mo, ano yung binawas sa AFP tsaka sa PNP na sinasabi mo. Paliwanag mo. Padagdag, ngayon pabawas ng pabawas. Tapos yung mga general, diba? Babawasan daw dahil parang dagdag problema pa daw ng gobyerno or dagdag ano pa daw sa budget yung mga general. May sinabi bang dagdag problema? Pinag-aaralan pa lang yan. Pinag-aaralan pa lang yan, mga kababayan, ng DILG. Hindi naman totally porket sinabi ng DILG, gagawin agad nila yan, pinag-aaralan pa yan. At walang sinasabi ang DILG na dagdag problema. Kita nyo ang ka-fake news ng mga to, mga kababayan. Tingnan mo kabastusan, di ba? Sobrang garapal na harap-harapan na Yung tipong kung sino pa yung mga tao na nagtatanggol para sa ating bayan, sila pa yung mga inaabuso at winawalang yan ng gobyerno ngayon. Lahat binabawasan. Alam mo, tumataas lang ngayon. Shabu. Akap. Akala ko akap. Isip. Alam na alam ni Jay yung presyuhan ngayon, mga kababayan Kita nyo ba? Ano yung tanong ni Coach Oli? Alam mo yung tumataas ngayon? Anong sagot ni Jay? Shabu. Alam na alam ni Jay, mga kababayan, yung presyuhan ngayon. Jay, magkano ba? Hindi, ako nagtatanong lang naman. Kita mo, Jay, yung pagmumukha mo, yung mga mata mo, look na, nangingitim na, natutulog ka pa ba? Ako nagtatanong lang naman. Kasi masyado ka atang obsessed sa ipinagbabawal na bato. Hindi, ako nagtatanong lang naman hindi ko siya inaakusahan. Baka sabihin nyo, inaakusahan ko siya, ako nagtatanong lang. PhilHealth, siniro. Diba? Yan nga, medyo behind na tayo dyan. Dapat yung patungkol sa kalusugan, tungkol sa health, dapat yan ang sinusuportahan. Kasi sa ibang bansa, talagang hindi mo na po problemahin yung sakit mo Baka sabihin ng iba, mga kababayan, kaya tayo nakasalmin kasi nangingitim na rin yung mata natin. Baka sabihin ng iba, hindi tayo nagtututulog. Tanggalin ko lang yung salmin ko para makakita nyo naman.
Pagka nagbablog tayo ng walang salmin. Kasi sabihin ng iba, kumakapal na yung eyebags natin. Hindi na tayo natutulog. Diba? Poproblemahin mo lang yung sakit mo, pero yung pera hindi na. Dahil sagot na nila yan. Ah, Dito sa atin, palpak na nga ang health system natin. Tinanggalan pa tong PhilHealth, pero masakit nun. Alam mo, Jay, para sa akin, Hindi, anong tinanggal sa PhilHealth? Sabihin mo. ang sakit talaga niyang akap na yan. Apakasakit niyan. Alam mo, ginagamit nila yan eh. For what? Kasi for 2025 election, yan ang legalized vote buying. Ano bang purpose ng akap na yan? Makabibigay sila ng pera. Oh, Ayuda. ayuda. Yan. So, kailangan magbawas sila sa ibang parte. Para doon ni Para merong... Ilaan. Saan nagkaroon ng ayuda, ng akap-akap na ayuda? Ngayon lang, si administrasyon ni Martin. Hindi ko na nga alam kung sino may administrasyon nito. Si BBM pa ba o si Martin? Banggitin nyo lahat kasi yung ayuda. Para unfair naman, mga kababayan, hindi yung sa akap kayo hindi yung sa akap kayo nakatuon. Banggitin nyo yung AX at saka yung sinasabi nyong tupad, yung ayaw ni Sara. Nagamit ni Bongo at saka ni Bato at saka ni Pulong. Dapat binabanggit nyo yan, maging patas kayo sa pamamahayag ninyo. At ang isa pa dyan, mga kababayan, masyado nilang pinag-iinitan yung akap. Bakit? Dahil hindi ba kayo makakurap? Bakit? Dahil nakakarating ba sa mga kababayang Pilipino natin yung tax na ibinabayad nila at hindi makurakot sa pamamagitan ng confidential funds? Alam nyo, mga kababayan, ito yung mahirap eh. Gusto ata nila ibalik yung katulad ng mga panahon ni Digong na yung pera, mga kababayan, gagamitin sa Pharmalim. Tapos ang mangyayari, kukurapin pala. Diba, ipagpatuloy pa natin. So, si Diba? Lisa. O O kaya ano sinasabi NPA. nila? Hindi, pwede pa namang hindi matuloy. Pwede namang ibalik ni BBM at hindi niya pirmahan. Ibalik niya sa Kongreso. Tingin nyo gagawin ni BBM yun? Pero yung sa akin, mga kababayan, kung ako ang tatanungin nyo personally, dapat yung sa PhilHealth talaga, ngayon 2025, zero subsidy. Yun talaga, mga kababayan, dapat gastusin muna nila yung 500 billion na nasa account po nila. Kita nyo ba, may lumalabas na balita ngayon na magkano yung magagastos, mga kababayan, sa Christmas party. Di umano ng taga PhilHealth, nasa 100 something million ata yun, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Tapos ngayon, questionable ba kung bakit hindi nila iniibo yung 500 billion na natutulog na pera dyan sa PhilHealth para maayos at mapaganda yung serbisyo nila sa mga kababayang Pilipino natin. Ganun lang dapat, mga kababayan. Kung hindi nila ginagastos yung pera, o di wag bigyan ng budget, wag bigyan ng subsidy. Diba? Ganun lang kasimple, mga kababayan. Gastusin muna nila yung 500 billion na natutulog dyan sa PhilHealth at itulong at ibigay lahat sa mga kababayang Pilipino natin para mapaganda yung serbisyo ng PhilHealth dyan sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na sa mga contributors, yung mga naghuhulog. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Hindi, kasi kailangan niya ng kakampi. Magagalit sa kanya yung mga congressman pagka hindi mo Ayun pala, 135 million. Ayan, for Christmas party. Diba, mga kababayan? Piruin nyo sino ba naman magki-Christmas party nagagastos ng 135 million? Diba, pagpatuloy pa natin. pinirmahan yan. Ang laking pera noon. That's 21 billion. Para dyan sa mga ayuda ninyo. O, saan mo gagamitin yan? Sa palapit na eleksyon. Kailangan mo yan eh. Bigay ka rito. Ito. Botante, bigyan. Diba? Bigyan. Hindi, okay sana kung kahit papano okay sana kung yung budget sa AKA para sa mga ayuda, talagang naibibigay lahat. Kaya ang tanong, ang masakit kasi dito, Sinagot yan, mga kababayan, ni Congressman, ni House Speaker Martin Romualdez. Meron sila, mga kababayan, na maipapakita na ebidensya o mga resibo na talagang sentimo by sentimo nakakarating sa taong bayan yan. Hindi katulad ng confidential funds na napakagulo na nga, mga kababayan, na liquidation report, hindi pa maipaliwanag kung saan napunta. Diba?
Bilang isang charity vlogger, alam ko yan eh. Alam ko yung mga ganyang strategy kasi may dati akong kasama na isang vlogger. Hindi. Sabihin mo ang totoo, nung charity vlogger ka, alam na alam mo yan. Kasi, ang nangyayari, so paliwanag ko, ang nangyayari nung charity vlogger ka, saglit na itulong mo, kinukurap mo yung iba. Kaya alam na alam mo yan. Huwag mong ipunas doon sa mga kasamahan mong vlogger. Na ganyan ang strategy. Bibigyan siya ng 50,000 pamimigay para ipamigay yung mga bigas, pero sa halagang 30,000 lang yung bibili. Diba? Ang importante pang display. Oo, imbis Alam na alam. Kasi charity vlogger talaga siya, mga kababayan. Poverty porn nga yung ginagawa nila eh. 'Di ba? Charity vlogger siya. Wala problema, sige, nakakatulong. Pero yung sinasabi niya, pag may nagbigay ng 50,000, 30,000 lang yung gagamitin, yung 20,000 isushoot na sa bulsa. Gawain nila yan eh. 'Di ba? Kaya alam na alam niya. Ipinupunas niya lang sa mga kasamahan niyang vlogger. Kanino mo ipupunas? Doon sa vlogger na tumulong sa'yo. Kaya kanino ba pangalan ng vlogger na yun? Nakakalimutan ko, mga kababayan eh. Kay Kalingap Rab. Doon mo ba ipupunas? Diba, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. na 5 kilo yung pamimigay, 3 kilo lang. Para Ando may pa yung kabig. pangalan. Para may kabig siya. Oo. Ganun ang ganun ang nangyayari diyan. Ganun yung kalakaran. Ayon, Val Santos Matubang. Doon siya nanggaling, mga kababayan. Tinulungan siya doon, pinasikat siya doon. Ano yung nangyari? After ng lahat, tinabla niya yung mga kasamahan niya doon. Kasi nga, mga kababayan, pera eh. Diyan, yun ang masakit diyan. May kabig na, May kupit pa. mabango ka pa. Mabango ka pa. Siyempre, ikaw namimigay. Oo. Hindi naman nila alam, yung ibang Pilipino kasi hanggang ngayon, hindi alam na ibang Pilipino na yung binibigay sa inyong ayuda, pera nyo rin yan. Kaya nga, sino ba nagsabi, mga kababayan, na yung ibinibigay na ayuda ay pera ni House Speaker Martin Romualdez, pera ni PBBM? Eh di ba lagi naman sinasabi yan na pera ng taong bayan yan, ibinabalik sa taong bayan yan? Sana maintindihan mo, Jay, na yung pera ng taong bayan ay dapat para din sa taong bayan. Hindi para sa bulsa ng OVP, mga kababayan. Hindi para sa bulsa ni Fiona. Tandaan mo yan, Jay. Dapat yung pera ng taong bayan ay bumabalik sa taong bayan. Kasi pera nila yan eh. Pera nating lahat yan. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Kaya huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga yan kasi hindi naman trabaho ng congressman yan eh. Saan ka man nakakita ng trabaho ng congressman mamigay ng bigas? Di ba? Ngayon lang yan. Alam mo, ang daming nangyayari dito sa administrasyon ni Martin na first time. Di ba? Dapat daw kasi bakit naman nga kasi namimigay ng bigas? Yung mga congressman natin, dapat ang ginagawa nyo, ibinubulsa nyo yung pera ng taong bayan. Dapat ganoon. Huwag kayong mamimigay ng bigas. Huwag kayong mamimigay ng ayuda kasi nagagalit sila. Dapat ang gawin nyo, tularan nyo yung ginagawa ng mga boss nila na ibinubulsa yung pera ng taong bayan tapos pagka nagkahulihan, hindi na maipaliwanag. Dapat ganon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sino na nakikipag-meet sa AFP? So, Martin. Speaker. Siya na. Ngayon lang ganyan sikat ang House Speaker. Saan ka? Yung mga nasa iba dyan sa Quadcom. Hindi mo nadidinig ang pangalan. Wala. Bigla ngayon nagsulputan. Diba? Sino lang ang nakikilala dyan? Sila Barber, sila Dan Fernandez, no? Si Dan Fernandez kasi, Artista. Si Barbers, nakilala yan kay PRRD. Kasi nga, todo sip-sip yung lokong yan na nung panahon ni PRRD. Yung iba dyan, Yung tatay niya, kilala na, matagal na. Kilala siya, Siargao, mga kababayan. Yang mga barbers, hindi nung panahon ni Digong. Putik pong si Jay. katod nila Abante, Padua. Si Paduano, sikat yan dahil yung di umanong mga napatay niyan at dating NPA nga daw yan. Pero si Abante, di ko matandaan din yan eh. Wala talaga eh. Kahit yung mga young guns, pati yung si JJ Suarez, di ko rin kilala yan. Dami nating di kilala na nagulat. Hindi naman nga talaga niya kilala, mga kababayan yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nung 2022 at
way back 2021, nagpo-politics na kami. Yan naman sila, sa charity vlog sila. Nito lang yan mga kababayan, 2024 naging political vlogger. Tandaan nyo mga kababayan ha, 2024 lang naging political vlogger to. Ito yan. Kaya hindi niya kilala yung mga politiko. Hindi katulad namin, nung panahon ng eleksyon mga kababayan, talagang nagbablog na kami. Talagang naghihimay na kami ng mga article, ng mga balita. Eto kasi, baguhang vlogger lang to na kinuha lang ni Banat Bay na pinangakuan ng laptop, kaya bumigay. Yan po yung totoo dyan. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Wala tayo na biglang may press con na. Si Raul, saan nakilala? Si Raul sa TikTok. Parang bulatin na nilagyan ng asin. Kay Kembot. Inahamon ng sayawan yun ni Nino? Sir Carlo. Hindi, tsaka ni attorney Turion. Galing sa attorney Turion. Galing Sasayawan sila? Oo. Magaling yun, parehas matalino yun eh. Yan talaga dapat maglaban. Matalino ba yan si Si Raul, sabi niya, daw siya, summa cum laude. Diba? Sabi siya, Saka hindi nyo ba napapansin mga kababayan, ang mga totoong anchor, talagang etong hawak nila, mga article yan. Mga article yan mga kababayan na nakasalansan, na binabasa nila dyan yung mga sinasabi nila, yung iba sinasaulo na lang. Pero sa kanila, kita nyo ha, props lang yung papel na hawak nila, and then nagkikwentuhan lang sila dyan. Kung ano lang yung mga pag-usapan nila, usapang kanto lang mga kababayan, kaya nga banatai eh. Kasi yung content nila, puro fake news mga kababayan laban sa ating gobyerno. Eto dapat makarating sa PNP to. Yung sinasabi niya dito na may isa daw PNP na gustong-gustong umuwi sa asawa pero hindi makauwi kasi hindi daw payagan at tatanggalin sa trabaho. Sana makarating sa PNP yon mga kababayan. At maliwanag naman din dito, eto salansanin natin yung mga sinabi nila dito. Maliwanag na sinasabi niya, yung mga charity vlogger, yung mga kasamahan niya daw, ang gawain mga kababayan, pag binigyan ng 50,000, kukurapin yung 20,000, and then ang gagawin mga kababayan, yung 30,000 lang yung ipamimigay. Hindi nga naman may 20,000. So kung halimbawa, nag-charity vlogger ka, binigyan ka ng 100,000, possible na kurapin niya yung kalahati, tapos yung 50,000 na lang, ang ipamigay niya. Ganon yung gawain niya dati, nung charity vlogger pa lang siya. Kaya nga maraming issue yan eh. Ano pa, at ang isa pa dyan mga kababayan, na sinasabi nila dito na binabastos daw ng kamera ng Quadcom etong ating mga kapulisan. Kasi kinakampihan daw mga kababayan sa ginagawa ng Quadcom, kinakampihan. Ano po kinakampihan? Yung mga drug alleged mga kababayan at ang nakukulong yung ating mga kapulisan.